umuulan noon at gusto na naming umuwi, pero di namin malaman ang gagawin. Sa kwento ko, nakikigapas o nakikitanim kami ng palay. Sa mga panahong ito ay uso pa kasi yung ganon. Pero ngayon ay nawala na dahil sa mga makinaryang nagsulputan tulad ng harvester. Di na kailangan ng maraming manpower para sa gapasan. Pero ganun talaga. Habang umuunlad ang bayan, ay siya namang pag-iba ng sitwasyon para sa ibang pangkaraniwang tao. May hindi lang ako makalimutan noon na nangyari sa amin nung dumayo kami sa isang lugar para makigapas. At ito ay patungkol sa mga nilalang na tinatawag nilang aswang. 1993, parting Leyte. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa pakinang subscribe button. Salamat! Sa kwentong to mga kabagis, parang si Pepeng ang magkikwento. Isa siya sa pinakamabilis no na manananim at manggagapas sa kanilang lugar sa Leyte. Yun bang parang kumukontrata ng tatamnan sa bukid? Kadalasan nga palay. Tulad ng nasabi ni Kabagis Mark, ako nga si Pepeng. Bago tayo dumako sa kwento na umuulan nga, hayaan niyo munang ikwento ko ang payak na pamumuhay namin noon sa aming probinsya at mga ilang natutunan ko sa buhay. Nakakamiss nga pero ganun talaga. Kailangang mag-adjust para sa modernong panahon. Nakapag-abroad din po kasi ako noon. Binata at wala pa akong asawa noon. Teenager. Hindi rin nakatapos ng high school. Kayang bagsak, bukid. Automatic na yun. Dahil sa amin noon ay yun lang naman ang pangkaraniwang source of income ng mga tao. At ang mapapayo ko lang sa inyo mga kabagis, hindi naman sa nagmamarunong ako. Pero eto ang natutunan ko lang sa mga experience ko na rin sa buhay. Piliin nyo ang mga taong nasa circle nyo o yung mga taong nakakasama nyo ng pang-araw-araw sa inyong buhay. Exemption na lang sa family nyo syempre. Given na yon, pamilya nyo sila Ang tinutukoy ko ay yung mga kaibigan o nagiging kaibigan nyo. Dahil sa 5 kaibigan nyo, kung ano sila, ay yun ang kalalabasan ng ugaling lalabas sa inyo. Kumbaga, 1 + 1 + 1 equals ikaw. Kaya kung ang mga taong kasama nyo lagi ay yung mga walang pangarap sa buhay, ay magiging ganun ka na rin. Dahil sa naitatanim sa iyong isipan. Bigyan ko kayo ng example mga kabagis Kung gusto mong maging tricycle driver o kahit di mo man sinasadya, sumama ka sa kaibigan mong mag-sidekick o sabit sa araw-araw sa pamamasada. Tignan mo, sa mga ilang araw, sigurado paminsan-minsan hawak mo na yung manibela at di mo na mamamalayan sa ilang buwan baka namamasada ka na rin. Isa lang ang ibig kong sabihin dito mga kabagis. Huwag niyong malitin ang impluwensya ng taong nakapalibot sa'yo dahil maaaring yun ang pumigil ng totoong pangarap mo. Nasabi ko to mga kabagis dahil sa nung nakikigapas pa o nakikitanim pa ako, alam niyo ba kung saan napupunta ang kinikita ko? Sa sigarilyo at alak lang. Makapagbigay lang ako ng konting pambigas sa bahay namin noon ay okay na. Puro sa bisyo na napupunta ang kinikita ko sa pakikigapas o pakikitanim ng palay. Walang ipon kumbaga. Buti sana kung araw-araw yon sa isang taon. Kaso 2 beses lang naman ang taniman ng palay sa amin sa kada taon. Kaya parang seasonal lang kumbaga. Kaya mas madalas ang pagtambay ko. Di ko lang alam sa ibang parte ng Pinas. Pero nagte-third crop pa raw sila, yung iba. Kaya ko naman na ikwento ang lahat ng to sa inyo. Dahil kung sana noon, alam ko lang ang ginagawa ko sa buhay ko. Baka hindi na ako umabot pa sa mga ilang taon na gano'n ang gawain. Kung alam ko lang ang direksyon na gusto kong tunguhin. Kasi maraming taon din ang naigugol ko sa bukid. Hindi naman sa ikinakahiya ko yun. Pero lahat naman tayo kasi ay gustong umahon sa ganung pamumuhay. Hindi ba? Pwera na lang siguro kung ikaw yung nagmamay-ari ng ikta-iktaryang lupa. At least, kahit pagod na pagod ka, sa'yo naman. At sa pakikigapas nga namin noon, sa aming karanasan ng mga kasama ko, nasa 5 lang ang bilang namin noon.
Marami kasing wala sa aming kampanilya. Kung hindi nyo kasi na itatanong, uso na noon ang tablahan. Yun bang kukunin na ng iba yung sahod o pasweldo sa amo namin? Tapos hindi naman pala sisipot sa pinag-usapang gapasin sa itinakdang araw. Kasi yung iba, naiubos na nila sa inom o kaya naman ay sa sugal. Kaya tinatamad ng gumapas. Ako naman kahit papano, may isang salita naman ako. Kaya trinatrabaho ko talaga yun kahit nauuna pang naubos yung sweldo ko. At dito na nga, 5 lang kami na gumapas noon. Ni hindi nga namin natapos yung gapasin sa araw na yun. Kaya ipinagpabukas na namin yung iba. Malayo ang lugar na yun na aming dinayuhan. At talagang gitnang-gitnang bukid ito na kahit yung daan ay halos di mo na matanaw yung main road sa sobrang kalagitnaan ng bukid na ito. Actually, parang malapit na ngayon sa dulo, sa mga burol. Binaunan naman kami ng amo namin sa kampanilya sa pakikigapas dahil hindi na nga kami uuwi nung araw na yun. At sabi naman ng may-ari na may mapagpapahingan naman kami na isang kubo na isa rin sa kanyang malawak na bukirin. Ngunit ibang parte yun at iba yung ginagapasan namin. Kaya maglalakad pa kami noon papunta doon sa kubo na malapit na rin halos sa bulubundukin na lugar o mga burol. Inabot na kami ng dapit hapon noon sa paglalakad patungo sa kubo na aming tutuluyan. Bitbit ang mga baon na inihatid sa amin ng aming amo. Pero bago namin tinungo ang kubong yun, mahigpit na ibinilin sa amin ng may-ari ng palayan na aming ginapasan na kung may tao man daw na magpakita o kumausap sa amin o humingi ng tulong sa kubong aming tutuluyan, wag na wag daw namin itong papaunlakan o i-entertain kumbaga. Yung wag nang kausapin ganon. Basta ang isipin lang daw namin ay kami lang ang tao doon at wala nang iba. Napaoo na lang kami noon ng mga kasama ko sa bilin nung may-ari nung palayan. Dahil kahit pa ganun na parang kakaiba o nakakatakot man yung pahiwatig nung may-ari na bumilin sa amin. Sabi naman naming 5 nung nag-uusap-usap na kami. Puro kami mga lalaki at 5 pa. Tapos may kanya-kanya pa kaming mga karit na ginagamit sa panggagapas. Takot lang noon kung sinong nilalang ang gagambala sa amin. At halos teenager lahat kami. 2 lang yung line of 2 ang edad sa amin noon. Ibig sabihin, mga lalaki kami na puro nasa kalakasan pa namin. Kaya kung may mga has na kami ay lukuhin doon, aba may kalalagyan siya. Ngunit nung naglalakad na nga kami papunta doon, biglang nag-iba ang huntaan o kwentuan namin sa yabangan. Di ko alam kung anong masamang hangin ang bigla na lang parang pumukaw sa saya o yabang naming mga lalaki sa pagkakasalubong lang namin sa isang babae na naglalakad. Babaeng matanda na naglalakad sa bukirin. Malapit na kami noon sa kubo. Nanahimik kaming lahat nung malapit na namin makasalisi sa daan yung matandang babae. Nakapalda yun ng mahaba at halos lumaylay na yun sa lupa. At lumang-luma yung tekstura na para na ring saya. Sa makatuwid, parang nakabarot saya na rin yung matanda na yun. Mukha nga lang gusgusin yung itsura ng pananamit nito. At yung buhok niya ay mahabang buwaghaga na parang tumigas na sa alikabok. For short, parang di naliligo. At ang unang tanong sa isip namin noon ng mga kasama ko, ano naman ang ginagawa ng isang matandang babae sa bukid sa ganong oras? Dapit hapon na. Alangan naman na malapit lang ang bahay nun doon. Ang nakikita lang naman namin na bahay doon ay yung kubong pupuntahan namin. Tapos puro kalupaan na o kabukiran. At yung bulubundukin na lugar na makikita mo mula doon. At nang magkasalisi na nga kami ng daan nung matanda, hindi na namin yun kakausapin sana. Dahil nga sa nawiwirduhan kami dito. At sa itsura niyang yun ay imbis na maawa kami,
ay natatakot kami. Ang sama kasi nung tumingin parang tagos hanggang kaluluwa mula nung nakita namin ito. Ni hindi nga namin alam kung saan nanggaling ang matandang yun. Literal na matandang-matanda na ang itsura. Dahil sa kulukulubot na mukha nito. Mga iha, sana ang tungo niya. Mukha atang pagod na pagod kayo. Tanong ng matanda sa amin. Sumagot naman si Mac, isa sa mga pinakamatanda sa amin na manggagapas. Nanang, nakigapas ho kasi kami at magpapahinga na kami dun sa kubo na yun, no? Sagot naman ni Mac ng magalang. Ganun ba? Mag-iingat kayo. Salita ng matanda ng maiksi, sabay tingala nito sa langit. Ngunit pagbalik ng ulo niya pababa, bigla na lamang dumura ito sa lupa. Sabay napansin namin na bumubulong ito ng mga salita. Pagkatapos nun ay inapakan nito ang dura niya ng kanyang paa mismo. Kasi nakapaalang pala yun, walang tsinelas. Sabay tuloy niya ng salitang, sana ay makauwi pa kayo ng maayos. Sige na mga iho. Huling sambit noon ng matanda, sabay talikod na sa amin at nagpatuloy na ito sa paglalakad. Di namin yun pinansin at hinayaan na lang. Kahit ang pakiramdam namin noon ay kakaiba ang matanda na yun. Parang may banta dun sa salita niya sa huli. At nang nakarating na nga kami ng kubo, yung mga pinulot-pulot ng mga kasama kong maliliit na piraso ng kahoy sa daanan ay pinaringas na nila. Gumawa sila ng butas noon sa tambak o pilapil para gawing lutu-lutuan. Yung improvised na lutuan sa pamamagitan ng lupa. Ganun. Nagpakulo na ng tubig itong si Mac sa kaldero upang gamitin naming pangkape. Kumpleto naman kasi kami sa ibinaon ng amo namin. Nang maya-maya pa, "Ping," tawag sa akin ni Mac. "Bakit?" Tanong ko naman. "Tignan mo yun, oh." Nang tignan ko kung saan ang itinuturo ng tingin ni Mac, yung matanda. Yung matandang nakasalubong namin kanina yon. Naglalakad ulit, pero malayo. Lubog na noon ang araw, pero medyo may liwanag pa naman. Sigurado kaming yung matandang babae yun na nakasalubong namin sa paglalakad kanina. Memoryado namin ang kasuotan at kulay ng damit noon. Lahat kami noon ay napalingon sa kinaroroonan ng matanda. Naglalakad pa rin ito kaso patungo na yun sa pinakamalapit na burol o bulubundukin na lugar. Hindi namin alam kung anong sadya ng matandang yun sa lugar, pero wala namang kabayan doon. Anong gagawin niya doon? Ipagabi na. Hindi kaya yan yung ibig sabihin nung may-ari ng palayan kanina? Yung bilin niya sa atin na may mga nilalang daw dito na hindi dapat pansinin? Komento naman ni Mac. Diyos ko naman, Mac. Kung totoo man yon, wala rin naman magagawa ang matandang yan sa atin, oh. Sige nga, Mac. Ano? Masusuntok ka ba ng matandang yan? Baka hipan ko lang yung matandang yan matutumba na. Biro naman ng isa naming kasama, tapos ay nagtawanan naman kami sa pagtawa niya. Pero pagkatapos namin na tumawa, pagbaling namin ulit ng tingin sa naglalakad na matanda mula sa malayo, di na namin napansin kung saan siya nagsuot. Nagkatingin-tinginan kami noon na 5 na seryoso. Hanggang sa sinabi na lang ni Mac na magkape na lang daw kami kasi kumulo na yung tubig at wag na lamang pansinin ng matandang yun. Doon ay naiba na nga ang usapan namin. Hanggang sa dumilim na, gabi na nga, oras na ng pamamahinga. Inilabas namin noon ang hasag dun sa tagwab ng kubo o extension ng silong niya para magsilbing babala sa mga taong mapapadaan doon na may tao dito. Patulog na kami. Tabi-tabi kami sa loob ng kubo. Hanggang sa
Nagising ako sa kalabit ni Mac. Mahimbing kasi ang tulog ko eh. At siya pala ay nagising dahil sa tunog ng kidlat. At sinabing parang ang alinsangan daw ng paligid. Sabi ko naman noon ay normal lang yun. Kasi nga nag-aambang umulan eh. Tsaka palang mawawala yun pag bumuhos na ito. Pero sinabi ni Mac na iba daw yung pakiramdam niya. Ibang alinsangan. Samantalang mahimbing pa naman ang tulog ng tatlo naming kasama. Nang maya-maya pa, pansin na namin ang alimpuyo ng hangin sa labas. At sabi ko ay, humahangin na oh. Uulan na yan, panigurado. Nako, kawawa yung ginapas natin yan. Matutubigan pa. Salita ko pa noon. Ngunit napansin ni Mac na parang namatay yung hasag sa labas. Sabi niya nga, imposibleng naubusan yun ng laman. Kakakarga lang yun eh. Lumabas nga nun si Mac para tignan yung aming ilaw. At masasabi kong sa mga panahong ito ay si Mac ang may pinakamalakas ang loob sa amin. Pero nung paglabas niya, segundo lang ang lumipas. Ping! Ping! Sigaw nito ng mahinahon sa akin. Tinatawag ako ni Mac sa labas. Bakit? Sabi ko naman. Sabay labas ko sa pinto. Hindi umiimik si Mac nang makita ko. Pero parang may tinitignan ito na kung ano na di kalayuan sa kubo. Di ko naman alam noon kung bakit maliwanag pa ang buwan nag-aamba na ngang umulan. Dapat natakpan na ng maitim na ulap ang buwan. Kaya dali-dali naman akong bumaba sa hagdan kasi nakikita ko yon ng maigi. At nung sipatin ko ang sinisipat ni Mac, yung burol. Yung burol kanina na tinungo ng matanda, yung bulubunduking lugar. Yung lugar na yun mismo ay parang lumapit sa aming kubo. Tapos ay nagliliwanag ang parting ibaba nito na may mga nakatirik na kubo na kamukang kamuka ng kubo namin. At sa bawat kubong yon ay may mga sulo sa kawayan na nakasabit sa bahay. At may mga naglili parang mga insekto sa ibabaw ng mga bubungan nito. Di ko sigurado kung mga alitap-tap ang mga yun. Ngunit bakit ganun? Ang lapit-lapit na namin sa lugar na ito. Kanina lang, nung natanaw pa namin ang matanda, malayo. Milya-milya pa ang layo ng lugar na yun kung lalakarin mo. Habang nahihiwagaan at may kasamang takot noon ang pakiramdam namin ni Mac, bigla namang lumabas ang tatlo naming mga kasama. Nang tignan namin sila, Brad, tignan nyo oh. Salita namin ni Mac sa mga ito. Ngunit di nila kami pinapansin at parang naglalakad na lang sila na wala sa ulirat. Pero nakamulat naman ang kanilang mga mata. Hanggang sa dinaanan na lang kami ni Mac na parang di kami nakikita o di na pinansin. Tapos ay diretso na lang naglakad ang mga ito patungo sa direksyon ng mga kubo o nung burol. Oy, saan kayo pupunta? Salita pa ni Mac noon. At ako naman ay inaawat yung isa. At nang matitigan ko ang mata nung inaawat ko, malanay. Malanay na walang emosyon ang mata ng tatlong kasamahan namin na naglalakad na nga papunta sa mga kubo. Di namin alam, pero parang may kumukontrol sa wisyo ng mga kasamahan namin. Di ata nila alam ang kilos na kanilang ginagawa kasi di rin sila umiimik eh. Nang bubuhatin ko sana yung isa para awatin, bumaliktad na lang ako na para bang may sumapak sa akin na di ko nakikita. Kasabay noon ang pagsigaw ni Mac ng Pepeng! Pepeng! Nang sipatin ko si Mac, nakadapa na ito sa lupa na parang hirap na kumilos. At nung tatayo naman na sana ako para saklolohan siya, hindi ko naman mailakad yung isa kong paa sa aking pagkatumba. Ngayon ay parehas na kaming paralisado ni Mac. Hindi rin ako makalayo dahil parang naging tuod na ang kaliwang paa ko. Yung parang bang pinulikat na, pero hindi nawala. Ganon.
Pero naigagalaw ko naman ang aking mga kamay at aking katawan. At sa tingin ko, mas grabe ang nangyari kay Mac dahil buong katawan nito ang parang itinaob sa lupa ng kung anong puwersa na nagnanais na pigilan kami para pigilan din lang ang mga kasama namin na sa pagkakaintindi ko sa mga oras na yun ay kontrolado ang kanilang mga wisyo. "Mac! Mac!" sigaw ko pa, sabay kampay-kampay ng kamay ko at hawak sa mga bungkos ng palay na nagapasan na. Pilit ako noong gumagapang kahit na halos tubig-tubig na ang lupa dahil sa malakas pa rin na buhos ng ulan para lumapit lang kay Mac. Buti na lang ay may mga nahahawakan ako noon na mga pinaggapasang palay na siyang pinagkukunan ko ng puwersa upang hatakin ang aking sarili. Nalingon ko pa naman saglit noon ang tatlo naming mga kasamahan na naglalakad patungo doon sa mga kubo o sa burol. Ngunit kahit na ganun na ang lakas ng buhos ng ulan ay maliwanag pa rin naman ang buwan. Kakaiba ang senaryo na nagaganap sa amin ng gabing iyon. Naiisip ko tuloy na bakit sa isang iglap lang sa paggising namin ay ganun na ang nangyari sa aming grupo. Bukid pa naman yun, kaya kahit magsisisigaw pa kami ng paghingi ng saklolo ay ni 1% siguro ay wala kang mahihingan ng tulong. Sumisigaw pa noon si Mac, ngunit halos di ko na rin marinig ang sinasabi niya dahil sa lakas din ng bagsak ng ulan at sari-saring mga bagay na rin ang pumapasok sa isipan ko noon. At nang sumunod na lingunin ko yung tatlong kasamahan namin dahil sa mabagal din lang ang paggapang ko papunta kay Mac. Wala na yung tatlong kasamahan namin dahil sa paglayo nila ay napukaw na sila sa karimlan. Kaya't pinuspos ko na lamang nalapitan si Mac sa paggapang hanggang sa makalapit na ako sa kanya. Doon ko palang naintindihan ang sinasabi niya. Ang bulsa ko. Kunin mo yung bote," utos sa akin ni Mac. Di na ako noon nagtanong. Habang nakadapa pa siya at nakadapa rin ako, sinuksok ko nga sa bulsa niya ang aking kamay at doon ay may nakapanga akong isang boteng maliit. Agad kong kinuha yon at inilabas. Inilapit ko pa ito sa aking muka upang pakatitigan ng mabuti. Isa yung botelya na parang may laman na lana at may maliliit na ugat-ugat ng halaman din. Tapos ay may isang maliit na bato sa ibabaw na lumulutang. At habang tinitignan ko ngayon, buksan mo, isawsaw mo ang hinlilit mo sa lana at ipahid mo ng pakros sa iyong noo, bilin sa akin ni Mac. Di na ako nun nagsalita kahit na di ko alam ang kalalabasan ng gagawin ko na bilin ni Mac. Halos di pa nga kumasya ang hinliliit ko nun sa botelyang yun dahil sa maliit yung bunganga nito. Ngunit nung naramdaman kong tumampisaw ng konti ang dulo ng hinliliit ko, agad ko na yung ipinahid nga ng pakros sa noo ko nang bigla na lang gumaan yung kaliwa kong paa hanggang sa parang nawala na yung pagkakapulikat nito. Doon ay bumangon na ako na hawak pa rin yung bote dahil naiintindihan ko na ang ibig sabihin ni Mac. Di ko alam kung anong meron sa langis o botelya na yon, pero nawala yung pagkaparalis ako, kaya ginawa ko rin yun kay Mac kahit na sasabihin pa lang niya sana. Nagpahid na ako sa noo niya agad ng langis ng pakros din kahit na umuulan pa. Ilang segundo lang ang lumipas pagkatapos kong ipahid kay Mac yung langis ng pakros sa kanyang noo. Bumangon na rin siya. Nais ko pa sanang tanungin noon kung ano ang meron sa langis na yun. Ngunit hindi na namin napag-usapan sa mga sandaling yun dahil nga sa iniisip pa namin ang aming mga kasama. At sabi pa ni Mac, "Lintik, may mga aswang dito at astro." Pabulong na sabi niya. Sabay abot ko naman sa kanya ng botelya at takip nito. Dali-daling kinuha yun ni Mac at sinarahan at ibinulsa ulit. At ang tanong ko kay Mac, "Anong gagawin natin? Yung tatlo,
mukhang nakalayo na ata. Sa kubo tayo, sagot ni Mac. Bakit? Tanong ko. Kunin muna natin ang mga karit para may armas tayo. Linilin lang tayo ng mga nilang dito. Aswang o astrong may pakana nito, sagot niya. Doon ko lang nalaman na may kaalaman pala si Max sa mga bagay na gano'n. Kasi di naman halata kay Max sa pagdadala niya. Kaya nga't doon ay nagtiwala naman ako sa kanya. Isa pa, mas matanda naman siya sa akin. Kaya alam kong mas maraming karanasan si Max sa akin sa bukid, o kaya ay sa mga kababalaghan na nangyayari na ganito. Bumalik kami ni Max sa loob ng kubo ng saglitan. At buti na lamang, nang mga oras na yun ay bigla na rin ng pahupana ang ulan. Nang makuha namin ang tag-isa kaming karit, tapos ay sinuksok namin sa aming likod yung karit dung dalawa pa. Reserba lang kumbaga. Handa na kami ni Mac doon na makipagpatayan kung anuman na mga nilalang ang gumagambala sa amin sa kubong aming tinuluyan. Sa paglalakad nga namin ng mabilis patungo na rin sa mga kubo na siyang pinuntahan ng tatlo naming kasama. Papahinana ng papahinanon ang ulan hanggang sa nawala na rin ito. Malapit na kami noon sa mga kubo na may mga sulo at mga lumilipad na mga umiilaw na bagay sa bawat bubungan nito. Tinanong pa sa akin nun ni Mac kung, Ping, may mutya ka ba? Ha? May binigay sa akin yung tatay ko. Nandito sa bulsa ko. Ha? Bakit di mo sinasabi? Salita pa ni Mac sa akin. Bawal daw ipagyabang to sabi ng tatay ko. Ganun ba? Sabagay, totoo naman ang sinasabi niya. Tugon na lang ni Mac sa akin. Anong mutya yan? Dagdag pa niya. Ang sabi ng tatay, mutya daw ng ipo-ipo. Kaya pala mabilis kang gumapas at tumanim. Salita pa ni Mac sabay kalabit niya sa aking braso nang narating namin ang isang bakod na kahoy na siyang pumapalibot sa mga kubo doon na katulad ga ng kubo namin. At sa senya sa akin ni Mac, yumuko kami. May mga damo-damo rin kasi noon sa bakod na kahoy na yun na malalaki na pwedeng pagtaguan. Ngunit sa pagtataka namin ni Mac, parang hindi naman umulan sa parting yun ng bukid o sa lapit ng burol o mga kubo. Kasi tuyong-tuyo yung bakod, pati yung mga damo at lupa na siyang kinalalagyan namin. At habang nagkukubli kami, panay pa rin ang pagsilip-silip o pagsipat-sipat namin sa paligid. Dahil hanggang sa mga oras na yun ay hindi pa rin namin mahagilap yung tatlo na tumungo doon. Nasaan na kaya sila? Tanong ni Mac sa sarili na medyo pabulong at sa akin na rin. Hindi ko naman alam kung ano ang isasagot ko noon, kaya lumingon-lingon na lang ako sa paligid. Hanggang sa nakarinig na kami ng parang tunog ng tambol. Yung tipong mahina nung una, ngunit parang papalapit ng papalapit ito sa amin. Nang sinabi ni Mac na, Astro. Parang tunog ng astro yan Magmadali ka. Ikutan na natin ang bakod na to bago makalapit ng maigi ang tunog na yan. Salita ni Mac sabay hakbang na nito. At sumunod naman na ako sa pagtakbo nito nang nakayuko papaikot sa bakod. Medyo malawak din pala ang bakod na ito. Kasi nung inikot yun namin ni Mac, medyo malayo-layo din ang natungo namin. Hanggang sa napatigil na kami ni Mac nang makasipat na kami ng kumpulan ng mga nilalang sa isang kubo doon. Na para bang may pinag-oosyosohan ang mga tao dito na nakahawak ng tag-isa-isang sulo na nakalagay sa isang tulos ng kawayan. At yung tunog ng tambol na aming naririnig nun ni Mac ay patuloy pa rin naman. Pero na-focus na lang kami sa mga taong nagkumpulan.
Hinayaan na namin yung tunog ng tambol na ayon kay Mac ay gawa nga daw ng astro. Sa mga hindi nakakaalam sa astro, ipapaliwanag ko na lang maya-maya sa hulian ng kwento ang astro. Sa ngayon ay sa kwento muna tayo. At sa mga nasipat nga namin na nagkumpulan na tao, pilit pa rin namin hinahagilap doon ang aming mga kasama. Dahil kung nandun man sila, handa na kaming sumugod ni Mac. Ngunit bigla na lang nagkaroon ng paggalaw sa mga yun. Pagkatapos ay humilera sila ng parang papaikot. At sa ginawa nilang pagkilos, napahapyaw sa aming paningin kung anong bagay o kung sino ang kanilang pinapalibutan. At yun ay walang iba kundi ang tatlo naming mga kasamahan. Ngunit mga walang malay ang mga yun na nakahiga sa tag-isang papag sa harap mismo ng kubo na kamukhang kamukha ng kubo na tinuluyan namin. Doon ay bumilin naman si Max sa akin ng, "Humanda ka, Ping, susugod tayo." Pag nalapitan natin ang tatlo, ipahid mo sa kanilang noo itong lana. Kagaya ng ginawa mo kanina sa ating dalawa. Bigkas ni Mac. Napahigpit na lang ako ng hawak nun sa gamit kong karit sa panggagapas. Eto na, lalapitan na namin ng mga nilalang na yun na hindi pa namin alam kung anong klase nga. Nang naipahawak na sa akin ni Mac ang lana, wala nang usap-usap pang muli. Nakapagdesisyon na kami. Patay kung patay. Kasi ganun din lang naman. Ayaw din naman naming mawala yung mga kasama namin nang ganun-ganun na lang. Kung may binabalak man na masama ang mga nilalang na yun. Talon namin sa bakod. Nung una ay parang wala pang nakapansin ng ginawa namin dahil sa kaabalahan ng mga yun sa kanilang parang gagawing ritual. Pero nang malapit na kami, "Hoy! Mga aswang! Ibalik nyo sa amin ang mga kasamaan namin!" Salita ni Mac habang papalapit kami. Ngunit sa paglingon ng mga nilalang, biglang nagsiangil ang mga yun at doon ko lang napagtanto na kakaiba at sadyang nakakatakot pala ang itsura ng mga yun. Kasi nung nasa bakod na kahoy pa kami, habang tinitignan ko sila, parang normal lang na tao. Pero ngayong nakita ko na sila ng malapitan, patulis na malalaki ang tenga nito. At yung mga ilong nila ay lubog. Parang nakaibabaw lang yung dalawang butas ng ilong sa pagmumuka nila. At dahil nga sa pag-aangil din nila sa pagbuka ng kanilang bibig, halos mabiyak ang kanilang mga bunganga malapit sa kanilang tenga. At may mga mabibilog at lubog na mga mata ang mga ito. Nang biglang tumakbo papasugod sa amin ang isa doon upang kami ay sunggaban, hindi ako agad nakagalaw. Ngunit sinalubong na kinarit ang liig nun ni Mac at pagkagat ng maliit na ngipin nung karit, sabay hatak ni Mac papabalik yung parang naggagapas. Halos maihiwalay yung ulo nung aswang sa pagkakahiwa ni Mac. Doon ay natigilan ang lahat ng mga aswang dahil sa nakita nilang pagkamatay ng kanilang kasama. "Sige! Sige! Lumapit kayo!" sigaw ni Mac sa mga ito. At di naman makakilos ang mga yun dahil siguro sa alam nilang lalaban kami ni Mac, oras na umatake sila. Kaya't sinamantala namin ang pagkakataong ito upang lapitan ang tatlo naming kasama na nakahiga na nga sa tag-isang papag. "Gawin mo na! Gawin mo na, Ping! Bilis!" utos sa akin ni Mac habang inaamba niya ang kanyang karit sa mga aswang. Ngunit angil. Angil lang ang natutugon ng mga yun na parang takot din sa pag-amba ni Mac ng karit. Nang naipahid ko na ang lana sa mga noo ng kasamaan namin, salamat sa Diyos, nagising sila. Tapos ay laking pagtataka at takot na lang nila nang makita nila kung nasaan na kami. Tara na! Mamaya lang paliwanag!
Sabi ni Mac habang nakaamba pa rin ang karit niya. Sumunod naman ang 3 sa likod ko at inabot ko pa doon sa isa yung nakasukbit na isa pang karit sa likuran ko, yung dinala ko kanina. Ganon din si Mac. Inabot din yung isa pang karit habang nakaamba pa rin sa mga aswang ang karit niya sa kaliwa niyang kamay. Ngayon ay 4 na kaming nakaamba ang karit, yung isa lang ang wala. At dahan-dahan na kaming umaalis nun sa lugar papaatras na nakaharap sa mga aswang na nakaamba ang aming mga armas. At yung isang kasama namin na walang karit. At ang naging senaryo, aatras kami. Tapos ay akmang susugod ang ilan doon. Sabay amba namin ulit ng karit. At doon ay napapaurong naman sila. Sabay atras na naman kami. At nang nagtagal yon ng mga ilang sandali, hanggang sa naabot na namin ang bakod na kahoy kanina, naipit na kami. "Talon! Talon!" sabi ni Mac. Hanggang sa may sumunggab na naman na isa sa mga aswang. Wasiwas ni Mac nung karit niya. Kumapit naman yon sa pagmumuka ng nilalang. Sabay hatak nito. Punit ang pagmumuka nun. At doon ay umangil yung aswang. Sabay apurang pag-atras nito. At pag-atras din bahagya nung mga kasamahan niya. Kaya't doon ay, "Talon! Talon!" salita ni Mac. Tumalon na kami sa bakod noon at nahuli na si Mac. At sa pagtalon niya sana, nahawakan pa yung isang paa niya nung aswang. Dali-dali akong bumalik at ipinatong ko sa kamay ng aswang yung ngipin ng karit ko nang paabot sa bakod. Kasi nga nasa labas na ako eh. Sabay hatak mo noon pagkagat ng karit. Humiyaw ang aswang sabay bitaw sa paa ni Mac. At doon ay halos mapasubsob pa ang pagkakabagsak ni Mac sa lupa. Ngunit binangon agad ito ng mga kasama namin. Sabay takbo na. Tumakbo kami ng tumakbo. Halos sabay-sabay na kami noon. Hindi na rin namin alam kung sumunod ang mga nilang na yun. Dahil di na kami lumingon pa sa aming pinanggalingan. At tanging nasa isip na lang namin ay makabalik kami sa kubo. Kunin ang mga ilang gamit at umuwi na. Ngunit nang marating namin ang kubo, napahilera kaming 5 sa harap ng pintuan. Dahil sa nandun sa itaas nung hagdan yung matandang babae na nakasalubong namin sa daan. At hawak nito ang kaldero na parang may laman. Nang magsasalita pa sana si Mac, may kung anong abo ang isinaboy sa amin yung matanda mula sa kaldero. Kaya't napapikit kaming lahat. Dahil sa napuwing kami, hinaplos-haplos ko yung pagmumuka ko noon dahil sa wala nga akong makita. Pero parang sa pakiramdam ko, basa yung pagmumuka ko. Hanggang sa naimulat ko na ang mga mata ko. Nasilaw ako sa liwanag ng araw. At ang una kong nakita ay yung kaldero na hawak na ng matanda na may-ari ng pinaggapasan namin. Anong nangyari sa inyo?" salita nito. At ginigising pala ako nito sa pamamagitan ng pagsaboy ng tubig mula sa kaldero na hawak niya. Sinabuyan niya pala ng tubig yung mukha ko. Nang hindi ako nakasagot at napaupo na ako, ramdam kong may hawak akong bagay sa magkabila kong mga palad. Sa kanan ko ay yung karit. Sa kaliwa ko naman ay yung botelyang maliit. At laking pagkagimbal ko na lamang na nakaupo ako sa lupa sa parting pinaggapasan sa harap ng kubo. "Tayo ka na, may gapasin pa tayo." Narinig ko ang salita ni Mac sa likod ko nang tumayo na nga ako. Kasunod ng pag-upo na namin sa silong ng kubo na 5 kasama yung matanda na may-ari ng palayan at yung amo namin. Pumunta pala sila doon dahil sa di na nga kami nahintay sa itutuloy naming gapasin. 9:00 na pala yun ng umaga.
At doon ko nalaman na lahat kaming 5 ay nakita nilang nakahandusay sa lupa sa mga pinaggapasan ng hiwa-hiwalay. Mukhang doon daw kami natulog ng gabing yun. At sabi pa nung may-ari ng palayan, huli na ako na nagising nila. Sa una, sa tingin namin, ay panaginip nga lang siguro ang nangyari. Ngunit di namin maipaliwanag kung bakit kami nakatulog na 5 sa labas ng kubo sa lupa. At doon naman ay nagtapat sa amin ng may-ari ng palayan na maaaring napaglaruan kami ng mga nilalang doon sa burol, ang mga astro at mga aswang. Sapagkat ayon sa matanda o may-ari ng palayan at sa sinabi rin ni Mac na tugbang-tugma din sa pagpapaliwanag sa amin, ang mga astro ay mga nilalang na espiritual na gumagawa ng tunog sa pamamagitan ng tambol. Ngunit kung iyong mapapakinggan ito, gagawa ito ng isang ilusyon o isang panaginip na sa aktwal na mundo ay nangyayari din. Para yung hipnotismo na kaya kang kontrolin nito na wala ka nga sa wisyo. Yun bang parang dreamwalker? Nananaginip na naglalakad. Yun nga lang, sa kapahamakan ng tungo mo, pag di mo ito nalusutan, maaaring mamatay ka. At sa matanda naman nakasalubong namin sa daan, di namin alam kung isa yung kakampi o masamang elemento, sapagkat sa pagkakasaboy niya ng abo sa amin ay parang siya na rin ang gumising sa aming lahat. Isa pa, parang siya rin lang yung nagbigay ng babala kahit na yung tono nito ay pabanta. Hindi klaro ang nangyari sa amin ng gabing iyon, kung isa nga yung panaginip o isang kababalaghan. Kasi totoo naman na may mutya po ako ng ipo-ipo. Bigay yun sa akin ng aking ama. Hindi ko lang masyado yung pinagtutuunan ng pansin. At totoo din naman yung lana sa bulsa ni Mac, dahil may lahi pala ang pamilya nila ng mangkukulam. At nanggagaling ang bisa ng lanang dala niya, ayon sa kanya, sa batong maliit na lumulutang doon, dahil isa daw yung mutya na galing pa sa duwende, regalo sa pamilya nila. Lumipas ang mga araw, buwan at taon. Buti na lamang ay hindi na rin naulit ang ganong pangyayari sa amin, dahil paulit-ulit pa rin na ganoon ang trabaho ko, hanggang sa nakapag-abroad na rin po ako. Pero di ko na rin makakalimutan ang nangyaring kababalaghan sa amin sa kubo.